Dakilang Yahuwah Aba, nandito kaming magkakapatid sa pananampalataya. Akay po ng aming pag-ibig sa iyo. Kami po'y sumasamba sa takdang oras na ito. Alam namin mula sa langit, nakatunghay ka sa iyong mga anak, sapagkat mahal mo ang bawat isa sa amin. Itong dahilan kung bakit sinugo mo ang iyong anak para kami po ay angkinin mong pamilya mo, mga anak na tumatawag sa iyong Aba, Yahuwah. Sa araw na ito, sa aming pagsamba, nagmamakaawa kami. Tanggapin ang aming pagpupuri. Dala-dala namin ang aming sarili bilang isang handog na buhay sapagkat sumusuko kami sa iyong kalooban. Nais namin matupad ang iyong panukala para sa amin. Ama, salamat ng marami. Sa kabila po ng aming pagkukulang, nahahabag ka sa iyong mga anak kapag kami tumawag at umiyak sa iyo. Agad kang naglilinis sa aming kaluluwa. Kaya agad ka naming nadadama at ang iyong presensya ang nagpapatibay sa aming pananampalataya. Pakibasbasan ang bawat isa. Lahat po kaming sumasamba ngayon. Pakibasbasan ng iyong anak na magtuturo ng iyong mga salita. Makinabang kami sa lahat ng iyong pangako, sa lahat ng iyong mga aral. Panginoong Yahushua, alam namin dahil sa iyong dugo, ganap kaming nalinis at napatawad sa lahat ng aming kasalanan. Kaya akayin kami sa pagbabagong buhay bilang katunayan. Natututo kami sa iyo at kami po'y nagpapasalamat sa ginawa mong sakripisyo. Ikaw sanang maghari sa aming isip, lalo na sa aming puso. Nais namin magtaglay ng pusong katulad ng sayo para kami po ay palaging naghahanap ng iba't ibang pamamaraan para maluwalhati ka at ang ating dakilang Diyos. Ama, pakibasbasan ang kabuhayan ng iyong mga anak kahit po patindi ang kahirapan. Kapag ikaw ang magkakaloob, wala pong ilang sa amin ang magmamalimos ng anumang bagay sapagkat kayang-kaya mong ibigay ang lahat ng aming pangangailangan. Pakibasbasan ang aming iniabuloy sa iyo. Maluwalhati ka namin. Ama, sumasampalataya kami. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Maligayang bati po ngayong araw ng Sabat na ito
Sana po, saan man kayo naroroon, ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ngayon po, nagpapasalamat tayo sa ating Yahuwah Abba, sa ating Yahushua HaMashiach, sapagkat binigyan na naman tayo ng pagkakataon upang pag-aralan ang kanilang mga salita. Sa mga nakaraan po nating pag-aaral, mga mahal na kapatid, natutuhan po natin na tayo pala ay may kakanyahan sa ating Panginoong Yahushua dahil po sa ating pananampalataya sa kanyang pangalan, sa ating pagtanggap sa kanya, at sa pagtubos niya sa atin ng kanyang dugo. Kaya po tayo naging mga anak na lalaki at babae ng ating Ama, naging kabilang sa sambahayan ng ating Yahuwah Abba. Ginawa din po tayong mga embahador, sinugo, kinatawan upang ipahayag natin ang magandang balita ng pagliligtas sa maraming mga tao. At sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahushua upang maghari sa Millennial Kingdom, gagawin po tayong mga hari at mga saserdote. Ngayon po, bilang o dahil sa ating kakanyahan, sa ating Panginoong Yahushua, may mga pananagutan po tayong dapat gawin. Ano po ang isang dapat nating matutuhan at lagi nating dapat tuparin dahil sa ating kakanyahan kay Yahushua? Ito po ang sagot sa mga taga-Pilipos 2:5 at 8. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Yahushua din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Ano po ang dapat nating matutuhan bilang tayo ay may kakanyahan sa ating Panginoong Yahushua? Ang ibig pong sabihin, yung identity natin ay nagbago na. Nasa ating Panginoong Yahushua na. Ano po dapat nating matutuhan? Dapat po nating matutuhan ang pag-iisip at saloobin na ito'y nasa ating Panginoong Yahushua Kristo. Ano po ba ang nailalarawan ng pag-iisip o saloobin ng ating Panginoong Yahushua? Ang pagpapakababa po o ang pagpapakumbaba. Paano po niya ipinakita ang kanyang pagpapakumbaba? Siya po ay naparito upang maglingkod at hindi paglingkuran. Nung nandito po siya sa lupa, mga mahal na kapatid, nagpagaling siya ng mga may sakit. Marami siyang pinagaling. Nagbigay ng paningin sa mga bulag. Nagpalakad ng mga lumpo. Nagpagaling ng mga ketongin. Hinugasan pa niya ang paa ng kanyang mga alagad. Kaya siya po hindi pinaglingkuran, bagamat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Kaya nga sabi, bagamat nasaan yung Diyos, sapagkat siya may karapatan sa langit at sa lupa na binigay ng Diyos, ay hindi niya ginamit yun, kundi hinubad niya yon at nag-anyong alipin. At siya ay nagpakumbaba, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Bakit po binigyang diin ni Apostol Pablo ang mapagpakumbaba ng ating Panginoong Yahushua upang turuan tayo
na dapat tayong magkaroon ng pag-iisip o saloobin na mapagpakumbaba rin. Ano po ang ibig sabihin nito? Na ang pagpapakumbaba ay ating matututuhan at maisa sa katuparan sa ating buhay. Yan ang dapat nating gawin. Sino po ba ang isang halimbawa sa banal na kasulatan na natutong maging mapagpakumbaba? Ito po ang sagot. Sa mga gawa, 7:20 hanggang 22. Nang panahong ito, si Moises ay ipinanganak at siya'y kasiyasiya sa Diyos. Siya'y inalagaan ng 3 buwan sa bahay ng kanyang ama. Nang siya'y itapon, inampun siya ng anak na babae ng Faraon at siya'y inalagaan gaya ng sariling anak niya. Tinuruan si Moises sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya ay makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Mga mahal na kapatid, sino po ang isang halimbawa sa banal na kasulatan na natutong maging mapagpakumbaba? Ang binabanggit po sa talatang ito ay si Moises. Paano po ba lumaki si Moises? Siya ay lumaking anak na babae ng Faraon. Siya po ay lumaki sa marangyang pamumuhay at tinuruan ng lahat ng karunungan ng mga taga-Ehipto. Kaya ano po ang mayroon si Moises sa kanyang paglaki? Taglay niya ang kapangyarihan. Makataong kapangyarihan at karunungan na itinuro sa kanya sa Ehipto. Panginoon siya. Naging parang prinsipe siya sapagkat anak siya ng prinsesa ng Ehipto. Kaya po, yung mga gusto niyang gawin, iniutos lamang niya doon sa kanyang mga alipin. Yun po ang pamumuhay ni Moises. Ngayon po, ano ang ginawa ni Moises nung siya ay 40 taong gulang na? Ito po ang sagot sa mga gawa, 7:23 hanggang 25. Nang siya 40 taong gulang na, naisipan niyang dalawin ang kanyang mga kapatid na mga anak ni Israel. Nang makita niya na ang isa sa kanila ay pinahihirapan, kanyang ipinagtanggol at pinaghiganti ang inaapi sa pamamagitan ng pagpatay sa Ehipsyo. Noon ay inisip niya na naunawaan ng kanyang mga kababayan na binigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi nila naunawaan. Ano po ang ginawa ni Moises nung siya'y 40 taong gulang niya na? Ginamit po niya ang kanyang kapangyarihan upang patayin ang isang Ehipsyo na pinahihirapan o binubugbog ang isang Israelita. Kaya nung 40 taong gulang na po siya, nalaman niya ang kanyang tunay na pagkatao na siya ay Israelita. Kaya nung makita niyang pinahihirapan yung isang kapwa niya Israelita, tinulungan niya, pinatay niya yung taga-Ehipto. Bakit po niya ginawa yun? Upang malaman ng mga Israelita na siya'y ipinadala ng Diyos. Ang ibig pong sabihin nito ay naniniwala si Moises na siya ang magpapalaya sa Israel. Ano po ang naging pagkakamali ni Moises? Ginamit niya ang kanyang pamamaraan sa halip na pamamaraan ng Diyos. Ano po ang nagbigay kay Moises ng lakas ng loob
upang gawin ang kanyang ginawa. Yung pong kapangyarihan at karunungan ng tao. Yung panlupang kapangyarihan at karunungan. Ang pagkakaroon po ng makataong kapangyarihan at karunungan ay laging humahantong sa pagmamalaki o sa kayabangan. At ang pagmamalaki ay humahantong sa paggawa ng maraming pagkakamali. Kaya siya nagkamali. Yung po bang ginawa niyang kabutihan dun sa Israelita, tinanggap po ba nung kanyang mga kababayan? Ito po ang sagot sa Exodo 2:14-15. Sumagot ang lalaki, sino ang naglagay sa iyo para maging pinuno at hukom namin? Papatayin mo rin ba ako katulad ng ginawa mo sa Ehipsyo kahapon? Natakot si Moises at sinabi sa kanya sarili, may nakakaalam pala ng ginawa ko. Nang malaman ng Paraon ang ginawa ni Moises, tinangka niya itong patayin, pero tumakas si Moises papuntang Midian para roon manirahan. Pagdating niya sa Midian, naupo siya sa gilid ng balon. At tanong po natin, tinanggap ba siya ng kanyang kapwa Israelita? Ang tagpo pong ito ay nung makita niya nag-aaway, yung dalawang Israelita. Ngayon, inaawat niya. Ang sagot sa kanya nung isa, sinong naglagay sa iyo para maging pinuno at hukom namin? Papatayin mo rin ba kami? Gaya ng ginawa mo doon sa Ehipsyo kahapon? Kaya ano pong ginawa ni Moises? Natakot siya. Mukhang nalaman na, nabalita na yung pagpatay ko doon sa isang Ehipsyo. Kaya nang malaman niya na alam ni Faraon at gusto siyang patayin ni Faraon, tumakas siya papuntang Midian. Yung Midian po ay ilang o desyerto at doon ay nakita niya, na-meet niya yung kanyang magiging asawa, si Sipora, na anak ni Jethro na isang saserdote sa Midian. Kaya doon po siya nanirahan ng 40 taon. Ano po ba ang natutuhan ni Moises sa 40 taon? Ito po ang sagot sa Hebreo 11:27. Dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moises ang Ehipto at hindi siya natakot kahit na magalit ang hari sa kanya. Nanindigan siya dahil parang nakita niya ang Diyos na hindi nakikita. Ano po ang natutuhan ni Moises sa 40 taon? Natutuhan niya na magkaroon ng kaugnayan sa hindi nakikitang Diyos. Paano po nangyayari yon? Sa pamamagitan ng pananampalataya, nagpatuloy siya na parang nakikita niya ang hindi nakikitang Diyos. Paano po niya nakita ang hindi nakikitang Diyos? Sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng mga bagay na nag-uugnay sa kanya sa Ehipto. Ibig sabihin po, lahat ng bagay na nasa kanyang pagkatao na nag-uugnay sa kanya sa Ehipto, hinubad niyang lahat, inalis niyang lahat. Bakit po? Ang Ehipto ay sumasagisag sa pagmamalaki ng buhay. At habang tayo may puso na may pagmamalaki, ay hindi natin maiisip na hanapin at masumpungan ang Diyos. Ang pamumuhay sa ilang na mahabang panahon ay may kaparaanan upang gawin tayong mapagpakumbaba. Alam po ba ninyo
kung ano ang naging trabaho ni Moises nung nasa Midian siya. Ano po ang palagay ninyo? Siya po ay naging pastol. Naging pastol siya ng kawan ng kanyang biyenan na si Jethro. Sino po ang isa pa ninyong kilala sa banal na kasulatan na naging pastol din, na naging mabuting hari ng bayang Israel? Sino po? Si Haring David. Natuto ng kababaan o pagkamababa si Moises sa ilang. Bakit po? Pagka ikaw ang nag-aalaga ng mga halimbawa tupa, marami kang pananagutan. Unang-unang pananagutan mo, kailangan yung mga tupa mo, madadala mo doon sa lugar na may makakain sila. Kung hindi, mamamatay ng gutom. Ano pa po? Madadala mo doon sa lugar na may tubig para makainom. Ano pa po? Ba kailangan iligtas mo doon sa mga panganib? Ano yung mga panganib dyan? Yung maligaw sila o tangayin ng mababangis na hayop. Kaya yung mga pastol, may dala-dala silang tungkod. Ano yung pamalo doon sa mababangis na hayop. Kaya kailangan nakahanda ka na ipagmalasakit yung mga tupa mo o yung mga alaga mo. Kung kailangan makikipaglaban ka. Kagaya ni David, nakipaglaban po saan? Sa mga leon, sa mga oso na gustong tumangay doon sa kanyang mga tupa. Ano po ang naging paninindigan nila? Ano ang ginawa nila? Umasa si David sa Diyos. At si Moises man umasa sa Diyos. Kaya siya natuto ng pagpapakumbaba sapagkat hindi siya nanangan sa kanyang kapangyarihan o sa kanyang sariling lakas. Yung mga natutuhan niya sa Ehipto, baliwala yun nung nasa ilang na siya. Sapagkat iba ang gawain. Iba ang gawain na ibibigay sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Mas angkop doon sa pangangalaga ng kawan o ng mga tupa. Meron pa ba kayong kilala na nagsabi na siya ang mabuting pastol? Meron po. Walang iba kung sino po. Ang ating Panginoong Yahushua. Siya ang mabuting pastol na ibinibigay ang kanyang buhay sa mga tupa. Kaya nga yung mga pastol, nakahanda sila ipagmalasakit, ibigay kung maaari yung kanilang buhay para sa kanilang mga tupa. Ngayon po, ang tunay na pagpapakumbaba ay hindi kawalan ng kapangyarihan, kundi ang umasa sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa sarili kapangyarihan. Kaya sa unang 40 taon ni Moises sa lupa, siya ay umasa sa kanyang kapangyarihan na kanyang natamo sa Ehipto. Yun ang panlupa na kapangyarihan. Ngunit sa sumunod na 40 taon, natuto siyang magtiwala sa Diyos. Siya ay napuwersang matutuhan ang hindi umasa sa kanyang sarili, kundi umasa sa ating Yahuwah Aba. Kaya ano po ang naging pagbabago na naganap kay Moises? Ito po ang sagot sa mga bilang 12:3. Si Moises naman ay isang taong mapagpakumbaba higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Kaya ano po ang naging pagbabagong naganap kay Moises? Po ay naging isang taong mapagpakumbaba
higit kanino man sa ibabaw ng lupa. Bakit po siya kinailangang maging mapagpakumbaba? Upang siya'y magamit ng ating Yahuwah Aba sa dakilang gawain na ibibigay sa Kanya. Kaya ano po ang ginawa ng Diyos? Nang handa na si Moises upang gamitin kasangkapan ng ating Yahuwah Aba. Ito po ang sagot sa mga gawa, 7:30 hanggang 32. Makalipas ang 40 taon, samantalang si Moises ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Namangha si Moises sa kanyang nakita. At nang lapitan niya ito upang tingnan mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Ano po ang ginawa ng Diyos nang handa na si Moises upang gamitin niyang kasangkapan? Ang Diyos ay nagpakita kay Moises. Ito po yung nalalaman ng marami, nagpakita sa tinatawag na burning bush. Yung nag-aapoy ng mababang punong kahoy. Nagpakita ang Panginoong Yahuwah. Ngayon po, sa mga alam natin, mababasa natin sa banal na kasulatan, sa mga propeta na hinirang ng ating Panginoong Yahuwah, si Moises lamang ang kinakausap niya ng mukhaan. Ang iba, kinakausap sa pamamagitan ng panaginip, sa pamamagitan ng pangitain. Ngunit, bukod si Moises, siya kinausap ng mukhaan. Paano po ginamit ng Diyos si Moises? Ginamit ng Diyos si Moises sa makapangyarihang paraan upang palayain sa pagkabihag ang bayang Israel. Ano pong mga makapangyarihang paraan ito? Sa pamamagitan ni Moises nang isugo siya kay Faraon. Ano po ang nasaksihan ng mga taga-Ehipto at ng mga Israelita? Yung 10 salot, yung huling salot, yung pagkamatay ng lahat ng panganay. Ano pa po? Yung pagtawid nila sa Red Sea na hinawi ni Moises sa pamamagitan ng kanyang tungkod at nang iunat niya ang kanyang makamay. Nahati ang dagat na pula upang sila'y makalakad sa tuyong daan. Ginawa siyang leader ng bayang Israel. Ang mapagpakumbaba po ay siyang nag-uugnay sa atin sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit po? Kapag tayo'y mapagpakumbaba, ay madali tayong turuan. Kaya ano po ang nagawa ni Moises nang matuto siyang maging mapagpakumbaba? Siya po ang naging leader ng bayan ng Diyos, ang bansang Israel. Ano po ang naging katangian ng pamumuno ni Moises? Ang pagpapakumbaba. Sa maraming pagkakataon, nakahanda siyang ibigay ang kanyang sarili para sa kapakanan ng bansang Israel. Nagsakripisyo si Moises ng lubusan. Paano po? Aba, natatandaan niyo pa ba? Nung umakyat si Moises upang tanggapin ang 10 utos sa ating Yahuwah Aba,
pagbaba niya, anong nasaksihan niya? Yung mga Israelita, nagkakatuwaan, sumasamba sa Diyos na baka nayari sa ginto. Kaya ano pong nangyari? Nagalit si Moises. Binato yung tablets of stone, nabasag, at sinermo na niya yung mga taga-Israelita. Nagalit din ang Panginoon Diyos. At binabalaan sila. Sinabi kay Moises, lilipunin ko na ito. Nakiusap si Moises, patawarin niyo na po sila. Kung hindi po, burahin niyo na yung pangalan ko sa inyong aklat. Biruin niyo yun, ibinibigay niya ang kanyang sarili para sa bansang Israel. Ito pa, nung ipadala yung 12 espya upang mag-espya sa bayan ng Kanaan, ano po ang ginawa ng 10? Aba, nagbigay ng maling ulat. At dahil doon, yung mga tao nag-iyakan, hiniling na ibalik na sila sa Ehipto. Nagalit na naman ang Panginoong Yahuwah. Kaya gusto silang lipunin. Ngunit nakiusap na naman si Moises sa ating Yahuwah Aba. Kaya nang matutong magpakumbaba si Moises, siya ay sinugo ni Yahuwah Aba upang maging leader ng bayang Israel. At napakita naman niya ang kanyang pagmamalasakit doon sa bayan na binigay sa kanya ng Diyos. Tayo man po ay tinawag ng ating Yahuwah Aba. At ang ating pagkatawag ay upang tayo maging kabilang at masangkap sa ating Panginoong Yahusya. Kaya bilang mga sangkap ng ating Panginoong Yahusya, ano po ang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoong Yahusya? Ito po ang sagot sa Mateo 23:10 at 12. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat isa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ano po ang pinagagawa sa atin ng ating Panginoong Yahusya bilang tagasunod niya? Tayo po ay tinawag upang maglingkod, hindi upang paglingkuran. Dahil po sa ating kakanyahan o pagkakakilanlan sa ating Panginoong Yahusya, tayo po ay naging ano? Unang-una, mga anak ng Diyos. Ikalawa, mga embahador o sinugo o kinatawan ng ating Panginoong Yahusya upang ibalita natin, ipahayag natin ang balita, magandang balita ng pagliligtas. Ano pa po? Ikatlo, sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahusya upang maghari sa millennial kingdom, gagawin tayong hari at mga saserdote. Ibig sabihin po, napakang biyaya ang ibinigay sa atin. Baka naman, yung biyayang yan ay magpalaki ng ating ulo. Magmalaki tayo. Kaya may pananagutan tayo sa ating Panginoong Yahusya. Ano po ang ating pananagutan na dapat nating tuparin? Tuparin natin ang ating mga tungkulin ng buong pagpapakumbaba. Hindi natin aangkinin yung anumang karangalan. Hindi sa atin yun. Yun ay biyaya lamang ng ating Yahuwah Aba sa atin at ng ating Yahushua HaMashiach. Kaya tayo'y magpapakumbaba. Kaya ano pong magandang ibubunga ng mga naglilingkod ng buong pagpapakumbaba? Sila po ay tataas.
sa araw ng ating Panginoong Yahushua Kristo, tatanggap sila ng putong at ng iba't ibang mga parangal. Ano naman po mangyayari sa mga magmamataas sa kanilang mga sarili? Sila ibababa. Nakatandaan pa po ba ninyo yung talinhaga ng ating Panginoong Yahushua tungkol sa Pariseo at ang maniningil na buwis ng sila'y nananalangin? Ano po ang panalangin ng Pariseo? Nagpapasalamat ako, O Diyos, sabi niya gano'n. At hindi ako katulad ng mga taong manggancho o magnanakaw. Hindi ako mapag-isip ng masama. Hindi ako nangangalo niya. At hindi ako kagaya ng maniningil ng buwis na ito. Tinuro pa yung maniningil ng buwis. Ako'y nag-aayuno 2 beses sa linggo at ibinibigay ko ang ikapo ng aking tinatangkilik. Kaya nananalangin siya. Anong ginagawa niya? Itinataas niya yung sarili niya. Oo, nagpapasalamat nga siya, pero ano? Tinataas niya. Nagmamalaki siya. Nagyayabang siya. Eh yung pong maniningil ng buwis, ano po ang sabi? O Panginoong Diyos, halos hindi makatingin sa itaas. Dinadago ka ng dibdib. At sinasabi, patawarin mo ako, isang taong makasalanan. Alam natin kung sino ang pinaging dapat ng ating Panginoong Yahushua. Eh, ano po ang maaaring gawin ng Diyos upang huwag tayong maging mayabang? Ito po ang sagot sa ikalawang mga taga-Korinto 12:7. Ngunit upang hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako at nang sa gayoy hindi ako maging palalo. Ano pong maaaring gawin ng Diyos upang huwag tayong maging mayabang, mapagmalaki, arogante, o mapagmataas? Maaaring bigyan tayo ng tinik, kagaya ng pagbibigay ng tinik o karamdaman sa katawan ni Apostol Pablo. Eh bakit po siya binigyan ng tinik o karamdaman sa kanyang katawan? Upang maiwasan o huwag siyang magyabang o maging palalo. Eh bakit po nagkaroon ng panganib na maging mayabang si Apostol Pablo? Sapagkat binigyan siya ng mga kamanghamanghang pahayag ng ating Yahuwah. Ano po ba yung mga kamanghamanghang nangyari kay Apostol Pablo? Unang-una, kinausap siya ng derechahan ng ating Panginoong Yahushua nang siya'y patungo sa Damasco upang arestuhin ang maraming mga tagasunod ng Panginoong Yahushua. Nagkaroon ng maningning na liwanag na natumba siya, narinig niya ang tinig ng Panginoong Yahushua. Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sino, Panginoon? Ako si Yahushua na pinag-uusig mo. Pagkatapos binili na siya kung anong gagawin niya pagdating niya sa Damasco. Nawalan siya ng paningin, kaya inaakay siya ng mga kasama niya. At doon, nakipagkita siya sa lingkod ng Diyos na ang pangalan na ay Ananias. At sabi sa kanya ni Ananias, ang sabi ng Panginoong Yahushua, ikaw ay susugo sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga Hudyo. Kaya ginamit nga siya kaskapan upang magtatag ng maraming mga kongregasyon sa Asia. Ano pa po ang mga nagawa ni Apostol Pablo? Siya, katulad ng ating Panginoong Yahushua, nakakagawa rin ng himala nang makaharap niya isang tao na lumpo
buhat pa nung siya'y bata. Pinatayo niya at naglakad nang makita ng maraming mga tao. Aba, nagsigawan sila. Bumaba ang mga Diyos dito sa atin. At nagsimula silang sambahin si Apostol Pablo at si Bernabe. Sinabi nila, huwag niyo kami sambahin sapagkat kami nilang din na kamukha ninyo. Kaya marami pong kamanghamanghang nagawa si Apostol Pablo. Ano pa po ang ginagawa niya? Sinulat niya ang 13 aklat sa Bagong Tipan. Pang-14 yung Hebreo na maraming nagsasabi siya rin ang sumulat. Kaya napakaraming pahayag ang Panginoong Yahuwah Abba sa kanya. Kaya maaaring magyabang siya. Kaya ano po ang kahulugan na dinig na ibinigay kay Apostol Pablo? Mga kahirapan na magpapagunita sa ating mga kahinaan. Dapat nating mapagtanto na ang lahat ay galing sa Diyos. Ano man po ang ating tinatangkilik, nagtagumpay tayo, may kayamanan tayo, may kapangyarihan tayo, ito po ay hindi bunga ng ating sariling lakas, kundi ito'y pagpapala lamang galing sa Diyos. Ano po ang ginawa ni Apostol Pablo tungkol sa tinik sa kanyang tagiliran? Huling talata na ating babasahin, ito po sa mga taga-Korinto 12:8-10. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong mahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't bugalak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako'y mahina, kutsain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Ano po ang ginawa ni Apostol Pablo tungkol sa tinik o karamdaman sa kanyang tagiliran? 3 beses siyang dumalangin sa Diyos na kung maaari ay ang tinik o alisin ang kanyang karamdaman. Ano po ang kasagutan sa kanya? Ang sabi, ang aking pagpapala ay sapat sa iyong pangangailangan dahil ang aking kapangyarihan ay lalong mahahayag kung ikaw ay mahina. Ano po ang kanyang natutuhan tungkol sa kanyang tagiliran? Hindi ito inalis ng Diyos, ngunit ibinigay sa kanya ang kapangyarihan upang tiisin ito. Kung hindi inaalis ni Yahuwah ang ating tinik, ay dahil nais niyang huwag tayong tumigil na ayaw niyang nais na tumigil tayo sa paghingi ng tulong sa ating Yahuwah Abba at sa ating Yahushua HaMashiach. Kaya ano po ang maaaring maging tinik natin? Mga insulto, pag-uusig, matitinding kahirapan sa buhay, at maaari din tayong magkaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman na maaaring hindi pumatay sa atin, hindi ito ay magpapagunita sa atin na tayo, kailangan natin ang ating Yahuwah Abba. Ito po ang na ipapakita kung tayo'y naglilingkod sa gitna ng matinding kahirapan, sa gitna ng maraming pag-uusig, sa gitna ng ating mga dinaramdam sa ating katawan, natututuhan nating maging mapagpakumbaba. Kaya sa pagsunod po sa gitna ng matinding kahirapan na maaring
sukat ikamatay natin, masasabi lamang natin na natuto tayong magpakumbaba tulad ng ating Panginoong Yahushua. Sa gayon po, madarama natin at mararanasan ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ano po ang nasabi ni Apostol Pablo? Pinagmamalaki niya ang kanyang makahinaan sapagkat sabi niya, kung kailan ako mahina o naman ako malakas. Kaya tayo po dapat tularan natin si Moises na naging mapagpakumbaba. Tularan natin si Apostol Pablo. Tularan natin higit sa lahat ang ating Panginoong Yahushua Hamasiya. Huwaran sa pagpapakumbaba upang maging karapat-dapat tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. Alam niyo ba kung bakit na Diyos na lahat tayo maging mapagpakumbaba? Ano po ba ang kabaligtaran o opposite ng pagpapakumbaba? Pagmamalaki, pagmamataas, pagyayabang, pagka-arugante. Alam niyo po ba, isa yan sa 7 kinasusuklaman ng Diyos. Ang kahileran niyan, mamamatay tao, pusong mapaggawa ng masama, mapagtutungulin sa paggawa ng masama, mga bulaang saksi, mga tao na pinag-aaway-away ang maraming mga tao. Kaya ang sabi ng Diyos, ito'y kinasusuklaman ko. Kaya dapat nating gawin yung hindi kinasusuklaman ng ating Panginoong Yahuwah. Ayon ay ang pagpapakumbaba. Tulungan nawa tayong lahat ng Diyos upang tayong lahat maging karapat-dapat sa ating Yahuwah, ating Yahushua Hamasiya. Tumayon po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Panginoong Yahuwah Aba, banal at makapangyarihang ka po sa lahat. Magalang pong lumalapit ang iyong hamak ng mga alipin. Nagpapasalamat kami sa iyo, o dakila naming Aba, sapagkat muli mong tinuruan kami ng iyo pong banal na katotohanan. Ang matuto kaming magpakababa, o dakila naming Diyos, sapagkat ang iyong puso ay malapit sa mga taong mapagpakumbaba. Ang katunayan, dakila naming Aba, maging ang mga itinuturing mong kaaway, kung sila'y maging mapagpakumbaba at lumapit at magsisi sa kanilang mga kasalanan, pinapatawad mo sila, o dakila naming Aba. Po, susunod kami sa iyo. Kami magiging mapagpakumbaba rin upang araw-araw ng aming buhay madama namin ang iyong pagkalinga, ang iyong pagkukupkop sa bawat isa sa amin. Sa pagkakataong ito, o dakila naming Diyos, idinadalangin namin ang aming mga kapatid na may mabibigat na karamdaman. O dakila naming Aba, marami sa kanila may malubhang karamdaman. Sana po'y pakiunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Ipuin ang katawan ng aming mga kapatid. Ikaw po ang aming dakilang manggagamot, ang lumalang ng lahat ng bagay. O dakila namin Diyos, itinitiwala namin sila sa iyo upang patuloy sana silang bigyan ng lakas. Patuloy naming makasama sa masiglang paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo rin po ang mga anak mong may mga dalamhati sa buhay. Sana po'y palakasin mong aming mga loob.
Patibayin mo ang aming pananampalataya. Ang mga anak mong nagdaranas ng matitinding kahirapan dahil po sa hirap ng buhay. Ibuhos mo po ang iyong kayamanan na hindi nauubos upang tanggapin namin mga pagpapalang galing sa iyo. May magagamit kami sa aming pamumuhay upang kami makatupad ng aming mga tungkulin at gayon din makatulong kami sa maraming mga tao, makapagbigay kaluguran, kalwalhatian po kami sa iyong banal na pangalan. O dakilang Panginoong Yahushua, ikaw po ang bukan ng mga biyaya. Ikaw po ang namatay, nagtiis ng matinding hirap upang kami matubos sa aming mga kasalanan. Ang iyong pinantubos ay ang iyong dugong dumanat sa bundok ng Kalbaryo. O dakilang Panginoong Yahushua, maraming salamat po. Ikaw po ang aming magiging huwaran sa pagpapakumbaba, sapagkat bagamat may kapangyarihan ka sa langit at sa lupa, ikaw ay naririto sa lupa, o dakilang Panginoong Yahushua. Ikaw ang nagsilbi sa maraming mga tao. O dakilang Panginoon, patuloy ka naming susundin. Sana po'y manahang ka sa aming mga puso upang kaming lahat na tinawag mo, maging handa kaming makasalubong sa iyo sa araw na bababa ka na sa langit, at upang kami po makasama mo na sinabi mong magiging hari at mga saserdote. O dakilang Panginoong Yahushua, itulot mong maging handa aming lahat. Paglingkuran ka namin at ang ating Ama hanggang sa huling sandali po ng aming mga buhay. O dakila naming Yahuwah Aba, sumasampalataya po kami. Pinatawad mo na rin po kami sa aming mga kasalanan. Hinihiling po namin at sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, paalala lang po, next Sunday magsasagawa tayo ng open forum. Ito ay interactive Bible study, kaya maaari po kayong magtanong at maaari po kayong mamahagi ng iyong mga karanasan at mga pagkaunawa ukol po sa tema o paksa na ating pag-uusapan, na ito ay what happens after death. Ano ang nangyayari sa tao sa kanyang pagkamatay. Ito ay gagawin natin Sunday, July 7, 9 a.m. Pacific Standard Time. Pero sa Pilipinas, ito po ay Sunday, siguro mga midnight po ito. Sunday midnight. Yan po ay for next week na. Also, July 12 at July 13, ipagpapatuloy natin ang ating children's ministry classes. Kaya sa lahat ng mga magulang, sana ay maakay natin ang ating mga anak para sila ay makasama sa mga klase dito po sa children's ministry ng Assembly of Yahushua. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Aba and Yahushua HaMashiach bless all of us. Hallelujah, hallelujah.
pagdating